Pilipinas. Sa Frontline tonight, Mga nagprotestang miyembro ng Iglesia ni Cristo nag-uwi na. Tapos na ang rally. sunod-sunod na karahasan sa mga paaralan ikinababahala ng DepEd. Dagdag pa sa problema ang mga nampe-fake news. Makalipas ang halos 40 taon, Pilipinas umangat sa antas ng pagiging upper middle income economy. Iminit niyan mamaya. At bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility, nakikitang magiging super typhoon. Kailan naman kaya yan magpapaulan sa bansa? Tinapos na ng Iglesia ni Cristo ang kanyang protesta ngayong gabi. Sa kabila niyan, may panawagan pa rin laban sa anilay mga bumabaluktot ng batas. Sa Freedom Park ng Liwasang Bonifacio sa Manila, ang ikatlo at huling araw ng rally. Lumipat sila dyan matapos bawiin ang kanilang permit sa EDSA People Power Monument. Protesta po nila ito laban sa nakaambang pagsampa ng kasong pandarambong sa kanilang kamiyembro na si Senador Rodante Marcoleta na itong pahayag nila sa pagtatapos ng kanilang rally. Loobin nawa ng Diyos na maghari ang tunay na katarungan sa ating minamahal na bansa at huwag nawang magtagumpay ang sino mang bumabaluktot sa batas para lamang sa kanilang makasariling kapakanan. Dito natin tinatapos ang ating peaceful rally. Kung paanong mapayapa, maingat at maayos tayong naglakbay papunta rito, nawa ay gayon din sa ating pag-uwi. Dumalo naman si Senador Robin Padilla sa huling araw ng rally ng INC. Giit niya, iniisa-isa raw sila sa minority bloc. Matatanda ang sinampahan din ng PNP-CIDG si Padilla ng obstruction of justice dahil sa pagpapatakas niya umano kay Senador Bato de la Rosa. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Robin. Iniisa-isa na po kami. Hindi po magtatagal, masushoot na naman ako. Kasi yung kaso ko, obstruction of justice na ang warrant of arrest galing sa ICC eh. Dayuhan eh. Wala naman akong obstruction of justice dito. Foreigner pare ang kaso ko, foreign. Pwede naman akong mag-artista, ang daming leading lady. Pero nagtitiis ako para sa inyo. Nagpaabot din ng suporta si dating Pangulong Duterte sa INC. Sinabi yan ng anak niyang si Kitty Duterte na nasa The Hague. Pakinggan po natin. May silang sinabi niya, he said, sa mga Pilipino, pagpatuloy niyo yan. So, take it out however you think it means. Sa abuso nila sa atin, no, darating yung panahon na mapupuno talaga yung Pilipino. So, Samantala, mas naging maayos naman ang rally kanina sa Liwasan kumpara nung unang 2 araw sa EDSA. Namigay din ang LGU ng libreng lugaw sa mga nakilahok. Pinuna naman ng labor leader na si Calio de Guzman ang aniyay special treatment ng Maynila o Manila LGU sa INC. Sa 4 na dekada raw nilang pakikibaka, hindi raw nila naranasang mabigyan ng lugaw mula sa LGU. Kasabay naman ng rally, bumiyahe si Pangulong Bongbong Marcos papunta ng Canada para po yan sa 4-day official visit ng Pangulo. Pinalagan din niya ang sinabi ng INC kaugnay sa selective justice ng pamahalaan. Nato ang kanyang pahayag. They have their opinion. I believe they're wrong. Just for additional context, if you do recall, kahapon lang ata, sinabi ni Ombudsman Remulla that they intend to still file blunder charges against Marcoleta by this week. Yes. So, ibig sabihin, tomorrow, kailangan ma-file na nila. Kasi ang sinasabi kanina ni Assistant Ombudsman Miko Clavano, on track pa rin sila. Within the week, ifa-file pa rin nila. So, dapat bukas ma-file na nila. Well, that's if nothing changes and if, yun naman kasi minsan, I think we all remember the earlier announcements na magsasampa ng kaso laban kay, was it Joel Villanueva or was it Jesus Escudero? Na umurong ng umurong. So, that could still happen in this case. Tapos hanggang ngayon, hindi pa rin nasasampahan ng kaso. Oh, tsaka interesting kasi, yung Iglesia Rally, tapos na ngayon. So, we don't know kung meron na pag-usapan dyan.
Well, ang sinasabi ng iglesia, nakuha na raw kasi nila o napaabot na nila yung objective nila, kaya sila tumigil na doon sa kanilang kilos protesta. Pero ang sinasabi nga kanina ni Senator Robin na parang pinupunteriya daw yung minority. Although pag binalikan kasi natin yung CCTV video, yung video footage nung palabas, talagang kitang-kita na siya yung identified na sumama kay Senador Bato para makatakas doon sa loob ng Senado. At yan yung pinagbatayan nila nung sinasabi na obstruction of justice. At any rate, we will find out tomorrow kung matutuloy ang pagsasampalang kaso ng pandarambong laban kay Senator Dante Marcoleta o yan ba'y iuurong sa susunod na linggo. Kasi Monday, Impeachment! simula ng impeachment. Oo. At pag nagsimula ang impeachment, iba naman ang atensyon ng taong bayan. Madadivert na naman doon. So, well, Yun nga all yung these are sinasabi political nila considerations. Ano yung connection nitong kaso ni Senator Marcoleta doon sa impeachment case? Dahil kapag nasampahan siya, na-servan siya ng warrant, possible din siya na masuspend bilang senador. Yeah, because under the plunder law, pag ikaw ay nasampa ng plunder at ang finding ng korte it's a valid information, then you're suspended. from Yes. office. So pag nagkataon, Kasi dalawa na naplano sila ni Senator Jinggoy na parehong kaalyado. Ang magiging next battleground dyan, kung sila pa rin ay bilang doon sa pagkukumpita ng 2/3 vote. Kasi hanggang ngayon, di ba, hindi pa rin malinaw yan That na has not been resolved. Bok, And kung that's going to be interesting. 16 ba talaga yung kanilang threshold? Naalarma na ang Department of Education sa sunod-sunod na karahasan sa mga eskwelahan. Kaya naman pinag-utos na nito ang pagigipit sa seguridad sa mga paaralan. Yan ay sa pamamagitan ng paglalagay ng CCTV cameras, pagkakaroon ng metal detectors at regular na bag inspection. Pabibilisin din ang hiring ng guidance counselors. Paliwanag ni Education Secretary Sani Angara, hindi dapat baliwalain ang mga pagbabanta sa eskwelahan. Pwede raw maharap sa parusa gaya ng expulsion, suspension at dismissal ang mga mapapatunayang sangkot. Kamakailan lamang nang masawi ang 3 estudyante sa pamamaril sa Tacloban City sa Leyte. At kasunod ito ay ilan pang karasan o banta ng karasan ang naiulat sa iba pang paaralan. Kanina sa Quezon City, nagkaroon po ng banta sa isang paaralan dahil may namaril daw at nanaksak. Kaya't nagpanik ang mga estudyante at magulang. Na ito pong pahayag ni Secretary Angara. It's very alarming. It's very alarming. And we're not just looking at short-term measures like making our schools safe and yung security arrangements. Sabi ko yung internal arrangement, yung pakikisalimuhan natin sa mga bata, yung making sure they're part of a community. Sa ngayon, nakikipagtulungan na ang DepEd sa PNP at sa DICT para maimbestigahan kung may tao o grupong nasa likod ng sunod-sunod na insidente ng school violence. Unang lumabas sa pagdinig ng Senado na may indikasyon na impluwensya umano ng international syndicate ang Tacloban shooting. Sa panig naman ng Department of Justice, aminado itong wala pang batas laban sa violence grooming o pag-uudyok sa kabataang gumawa ng karahasan. Sabi pa ng DOJ, kailangang pag-aralan kung dapat mapanagot sa ilalim ng Anti-Terrorism Act ang mga nasasangkot sa walang habas na pamamaril. Pakinggan natin ang sinabi ni Justice Undersecretary Nicholas Felix T. Isang sa mga consequence niyan ay ang bata may tuturing na terorista, no? Opo, Para siyang yes, sir. NPA, para siyang Abu Sayyaf. Handa ba tayo may ganung tatak na ibibigay sa mga bata na to? Patuloy naman pinag-aaralan ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang paghihigpit sa violating online games. Nakikipag-ugnayan na sila sa mga psychologists at cybersecurity experts tungkol sa issue na ito. Ito po ang pahayag ng CICC. Hindi naman natin sasagkaan, di ba? O kaya papatayin yung industriya. Mahalaga yan eh. Pero dapat nating tiyakin na yung ating mga kabataan naproprotektahan. Yung sinasabi ng DepEd, dapat daw bantayan ng husto yung exposure ng mga bata doon sa online screening. Although matatandaan natin na una nang nagpatupad ng total ban ng cellphone dyan sa may dumanhog sa southern Cebu. Tapos ang sinasabi nga ng LGU, kapag daw nakita na gumagamit ng cellphone, i-confiscate. Pag nakita sa school, isasauli by end of school year na. So dun medyo alanganin yung Malacanang. Well, yung bantayan talaga begins at home.
in the same way that a lot of the safeguards that you want to put in place, they all begin at home. Yes. You do not devolve that responsibility to the school. Eh, iba na kasi ngayon parang kung minsan ginagawa na, sige kumain ka na yung mga bata, tapos para ma-convince mong kumain, ang pang-convince mo yung on-screen na panahon para makakain. But anyway, O ginagawang yaya yung social media. Yes, ginagawang yaya yung social media para ma-convince na kumain yung mga bata. Pero ang isang ipinupuntubok ng PNP, ang hirap kasi na tig-itig-isang police o personnel, security personnel per school. Sa bawat eskwelahan. Kasi sa dami ng public schools, paano mo babantayan lahat yun nationwide? Oo. Tsaka, gagawin, lahat ng bag titingnan. Yun na nga. Eh, hindi naman terorista yung mga estudyante yan eh. So that's also very complicated. One more thing before we move on. Experts have also pointed out that we have to be very careful kung paano natin nire-report itong mga balita ng mga banta. Lalo na mga banta sa social media. Yes. Kasi yung iba, nagbabanta sa social media, pampabibo, pampasikat, o kaya, para copycat. So, Ang gagaya. So as a general rule, hanggat hindi siya confirmed, we usually suggest that the threat not be aired. The authorities be informed, but the threat not be aired. That way, hindi siya nagiging yung pampakilig sa mga bata. Nakaka-impluensya sa mga bata. Pero the authorities should be informed about it so that they can take action. Ayun. But the public does not have to know until it's resolved. Anyway, kapapasok lamang po ng balita, wagi si Alex Ayala laban kay Maya Joint ng Australia sa Wimbledon. Abante si Alex sa next round. Si Maya ang tumalo kay tennis legend na si Serena Williams. Showbiz tonight tayo. Tila dinog show ng drag artist na si Angel Galang ang issue ng pananampal at paninipa ng kapatid niyang si Maxi Andreson at hindi yan nagustuhan ng netizens. Si Angel, enacting sa stage ang viral video ng pananakit ng Drag Queen Philippines winner. Disappointed ang netizens lalo't nagsorry na nga si Maxi sa kanyang ginawa 3 years ago. Say nila, hindi nakakatawa ang performance. No comment pa ngayon si Angel. Marami pa akong Thursday chika, kaya dyan lang kayo mga kapatid. Susunod, ekonomiya ng Pilipinas. Nag-level up na raw. Ngayong pasok na tayo sa upper middle income economy. At panibagong bagyo sa labas ng bansa, posibleng humagupit sa susunod na linggo. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. At yan na nga po ang pinakaiintay. Ang Pilipinas, matuturing na raw na upper middle income economy. Parang good news ang dating, di ba? Pero teka, ano bang ibig sabihin niyan at higit sa lahat? Ano bang pakinabang natin dyan? Inanunsyo kasi ng World Bank na 6 na bansa ngayon, kasama na po ang Pilipinas, ang inangat na sa upper middle income classification. Kasama natin po ang Vietnam, Sri Lanka, Micronesia, Jordan at yung Togo. Saan ba tayo galing? 4 po ang classifications mula po mahirap hanggang mayaman na bansa. Low income, lower middle income, upper middle income, at high income. Ang Pilipinas, halos 4 na dekada nakapako sa lower middle income. At itong July 1 lamang, tinasa po tayo sa upper middle income status. Pero ang mga kasabayan dapat nating bansa, gaya po ng Malaysia at Indonesia, nakakailang taon na pong nasa upper middle income. Ang Malaysia noon pang 1992, Indonesia noon lamang 2020. So siguro good news dapat yung reclassification ng Pilipinas, di ba? Pero ganun ba yun kasimple? Simulan po natin kung ano ang ibig sabihin nitong upper middle income economy. Sa pinakasimpleng paliwanag, tumaas daw ang tinatawag na gross national income
ito po yung average na kita ng bawat Pilipino bawat taon. Sa tansya ng World Bank, ang average na kita ngayon ng bawat Pilipino pumapalo sa halos $4,900 bawat taon. Kung sa piso, nasa halos 300,000 pesos po yan per Pilipino per year. Pero teka, ang tanong ng maraming Pilipino, saan naman nahugot yung number na yan? Yung kita na 300,000 pesos per person per year. Bakit parang hindi yan Pilipinas? Parang hindi naman ganyan ang kita ng Pilipino kada taon. Yan po kasi ang problema sa pag-average. Halimbawa, kung may sektor na kumita po ng malaki, maring tumaas yung average. Kaya hindi naman tumataas ang kita ng pangkaraniwang Pilipino. So sa madaling salita, hanggang taong 2025, may mga sektor sa Pilipinas na kumita po ng masagana, kaya po hinatak ang ating average. Pero siyempre, maraming hindi. Kung hindi po nyo ramdam yan, indikasyon lamang po yan ng income disparity sa ating bansa. Mayroon nga kumikita, mayroon nga hindi. Pero eto pa po, na-promote nga tayo sa upper middle income classification, pero kakayanin ba nating hindi tayo muling ma-demote by next year? Kasi po every July 1, nagre-review yan. Noong 2025 kasi, bumagal ang ating ekonomiya sa 4.4%. Dahil na rin sa pagtigil mga infrastructure projects dahil po sa flood control scandal. Ngayon, itong first quarter naman ng 2026, bagsak na ang ating growth sa 2.8%. Ang laki po ng bagsak. At sa lagay na yan, hindi pa lubos na ramdam dyan ang gera sa gitnang silangan na nagsimula noong katapusan po ng Pebrero lamang. Malaki ang posibilidad na mas babagal pa ang ating ekonomiya ngayong taon dahil sa gerang yan at dahil po sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin o yung inflation. Pero may isa pang dagdag na komplikasyon. Bilang isa na pong upper middle income economy, gaganda nga ang ating credit profile at gaganda ang investor confidence sa Pilipinas. Pero maaaring hindi na rin tayo bigyan ng mga mas murang pautang ng ibang bansa dahil nga sa ating bagong yayamaning status. Halimbawa, ang mga tinatawag na official development assistance galing po sa Japan at sa US, maaaring mabawasan o matanggal na sa mga susunod na taon. So, double-edged sword po ang promotion na yan. Gaganda ang ating imahe, pero mas maraming challenges na nakakayanin nating harapin. Handa na ang House prosecution sa impeachment trial ni VP Sara Duterte na tinagurian nilang trial of the century. Una raw nilang isasalang sa article ay ang pagbabanta umano ng bise sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos at kanyang pamilya. Ito raw kasi ang pinakamadaling mapatunayan. Ayon kay lead prosecutor Representative Jervy Luistro, noong 19th Congress pa raw sila handa sa paglilitis. We are very much ready. I can honestly tell the Filipino people, the House prosecutors and the private prosecutors are all ready as we start this impeachment trial this coming July 6. Bago ang pagsisimula ng trial sa Lunes, dumalo ang prosecution team sa isang misa sa Quezon City bilang bahagi ng kanilang paghahanda. Nag-alay din ng panalangin ang mga pare para maging matapang ang mga prosecutor. Nanawagan din si Luistro sa publiko na samahan sila sa pagtaguyod ng interes ng mga Pilipino. Hindi po madali na maging sentro ng iba't ibang opinyon kaugnay ng impeachment process na ito. That Filipinos deserve better leaders. Filipinos deserve better nation. Please join us. Please be with us until the conclusion of this impeachment trial. Mga kapatid, pagganda ng bagyo sa labas ng bansa. Posible kasi yung maging super typhoon. Sa ngayon, isa na po itong severe tropical storm ayon sa Japan Meteorological Agency. May chance pa yung lumakas sa super typhoon category bago ito pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa susunod na linggo. Tatawagin po yung bagyong Inday. Sa datos ng Metro Weather, pahilagang kanluran ng direksyon ng bagyo. Pero depende pa ang galaw nito sa mga high pressure area, kaya't posibleng tawirin ng bagyo ang extreme northern Luzon. Pero mga kapatid, mataas pang tsansa na magbago ang track
kaya patuloy na umantabay. Posible ring palakasin ng potensyal na superbagyo ang habagat. Kaya dapat ding maghanda sa pag-ulan sa susunod na linggo ang mga hindi direktang tatamaan ng bagyo. Partikular na ang Katimugang Luzon, maging ang Visayas at Mindanao. Samantala, patuloy namang magpapaulan bukas ang habagat sa Palawan. Posible ring umulan sa Visayas at Mindanao, dulot ng thunderstorms. May sarili ng Barbie doll version ang American pop star na si Miley Cyrus. Inspired ang design ng Barbie doll sa music video ni Miley ng kantang Golden Burning Sun. Tribute daw ito ng Barbie para sa mga ambag ni Miley sa music scene at sa pagiging advocate ng self-expression. Ayon sa official website ng maker nito na Mattel, aabot ng higit 3,000 pesos ang price ng Miley Cyrus Barbie doll. On sale na yan sa mga major online selling platforms gaya ng Amazon at Walmart. Susunod, may petsa na ang kasalang Taylor Swift at Travis Kelce. At ang pagmamahalang halos abot langit at abot kulungan. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Mukhang confirmed na ang wedding date ng celebrity couple na sina Taylor Swift at Travis Kelce. Ayon sa reports, sa July 3 ng gabi sa Amerika o July 4 ng umaga sa Pilipinas ang big day. May permit na raw para kunin bilang venue ang Madison Square Garden sa New York City. Siyempre, expected na dadalo dyan ang VIP guests. Kabilang ang ilang big names sa American music at entertainment. For now, wala pang pahayag sina Taylor at Travis. August last year nang ma-engage ang tinaguriang American royal couple. And that wraps up our Thursday Chikahan. Bukas po ulit, ako po si Johnny Alipon. At para po sa ating pabaong pampagood night, pag-iibigang hanggang langit ang tampok natin ngayong gabi. Ang proposal na ginawa sa tuktok ng Empire State Building. Makapigil hininga ang ginawa ng dalawang Russians na yan. Umakyat sila sa gusaling may higit 1,000 talampakan ng taas at may hawak pa na banner. Nang makuha ng lalaki ang yes ng kanyang partner, magkasunod na rin silang bumaba ng gusali. Pero mga pulis ang sumalubong sa kanila dahil bawal umakyat sa tuktok ng Empire State. Also, not so happy ending. Buti hindi nalaglag yung sing-sing talaga. Oo nga eh. Kasi kung nalaglag, Gusto ko yung may action din si Sir Diba? Edo. Pero balita ko, mas Talaga. ano daw. Yes! Balita ko, mas ibang level daw yung proposal na ginawa mo eh. Bigyan mo lang kami ng ng highlight lang, Sir Ed. Like, Pumanik ilang din beses. kayo. Oo, gano'n. Pumanik din kayo. may PowerPoint ako dito. Sige na, Sir, konti lang. Highlight Iba eh, lang. nandun pala yung romantic side. Yes. Yes. I-bullet form mo na lang, Sir. Magandang mag-propose ng hindi pa kayo. Wow, Na. that's one. Ibang Oh, that's confidence, right. ha? Oo. Ibang confidence. Oh. Ilang beses. 3 beses ba? 3 beses. Yung tatlo ba yun? Strike 1, strike 2. So, ibig sabihin, yung first 2, no. Loko to Hindi. Yung first, Ano? yung first 2, kilalanin nyo muna ako. Ayun. Baka mami may topak ako eh. Ayun naman. Eh, kasi naman nagpo-propose ka, hindi pa pala kayo. Ha? Hindi ako may topak ba? Sabi niya, siya nagsabi niya. O tapos second, Sir, Nanonood Oh, yung- pero at least nanonood yung miss ko. sumagot ng yes hanggang third. Sa pangatlong proposal, nag-yes na sa wakas. Oh. Ano pakiramdam nun, Sir? Matindi pala. Hindi ka na nawalan ng hope kasi
tayo ng beses ka na. Alam mo, sa Pilipinas dapat walang patumanggang hope ang kailangan Sa Pilipinas, tinuturuan ka maging resilient. Disaster prone kasi tayo eh. Teka, matotrouble lang sa bahay. Yan po ang trend namin itong Pag-Imayos. Malagang headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami ng kapalit sa Baltan sa Public Service. Sa ngalan ni Mean Los Baños Oroseo, ako po si Maricel Halili. Ako lang po si Edwin Gao. Walang iwanan. Frontline tonight.